Hollywood TV. Nag-dinner sa labas sina Chris at Laila kasama si Felicidad. Alas 10 na makabalik sila sa townhouse. Pagpasok nila ni Chris sa kwarto nila, sinalakay na matinding nerbyo si Laila. Iyon na ang simula ng pagsasama nila sa isang kwarto. Sa restaurant ay inanunsyo ni Felicidad na 1 linggo itong mananatili sa Bacolod. At ayon dito, bago ito bumalik sa Maynila, dapat ikasal na sila ni Chris. 1 linggo tuloy siyang matutulog sa kwarto kasama si Chris. Kaya niya yon. Pero ang problema niya, anong gagawin nila roon? O mas tamang itanong ko anong gagawin ni Chris. Paninindigan ba nito ang sinabi sa ina na magpapakasal sila? Chris, tungkol sa sinabi mo magpapakasal tayo. Seryoso ako sa sinabi ko kanina, Laila. Putol nito sa nais pa niyang sabihin. Titig na titig ito sa kanya. Hindi niya na-realize na hindi pala siya humihinga, kung hindi pa siya bilang napasinghap na tila nalulunod. Napamaang na lang siya rito na para bang multo ang nakikita niya. Seryoso ka? I assure you, seryoso ako. Medyo shock pa rin siya na napapailing. Pero hindi mo ako mahal. Neither do you love me? Pero dapat lang na ikasal na tayo dahil magkakaroon na tayo ng anak. Gusto syempre natin na maging legitimate ang baby natin kapag ipinanak siya, hindi ba? She continued to look at him in wide-eyed disbelief. Kahit medyo bangenge at masungit ka nung una tayong magkaharap, pagkatapos nun naging magaan ang loob ko sa'yo, Laila. Komportable na ako nakasama ka. Napansin ko rin na ganun ka sa akin. So sa tingin ko, wala sigurong masama kung tutuparin natin ang hiling ni Mommy. Para din to sa kapakanan ng baby natin. Pakiramdam niya ay hihimatayin siya. Paano naisip ni Chris na uubra ang ideyang iyon gayong walang pag-ibig na namamagitan sa kanila? Naramdaman na lang niya na ang kamay nito ay nasa balikat niya. I promise you, magiging mabuting asawa tama ko, Laila. Napatitig siya na matagal sa mukha nito. Would you expect me to sleep with you? Hindi niya alam kung bakit kinailangan pang mag-init ang mga pisngi niya na para namang matimtimang darahan siya. Naturally, sagot nito, pero hindi kita mamadaliin. On the other hand, I wouldn't be prepared to wait forever. Pag-isipan mo ang proposal ko tonight. Gusto kong malaman ang kasagutan mo bukas ng umaga pagising mo. Pagkasabi niyon ay walang babalang kinabig siya nito at hinalikan sa mga labi. It was a sweet kiss, designed to arouse her senses. Napayakap na siya rito, feeling the strength of silken muscle beneath her fingertips. The pulsating hardness of his body against hers. Wala siyang ideya kung gaano katagal ang halik nilang iyon. Bumalik lang ang huwisyo niya nang magsalita ito. Mag-shower ka na para masarap ang tulog mo mamaya, sabi nito. But before you close your eyes, magdesisyon ka na, okay? Napalunok siya. Okay. Pagkatapos mag-shower at makapagpalit ng damit pantulog ay humiga na siya sa kama. Inisip niya ang proposal ni Chris. Oo nga, at kung tutusin ni sariwa pa ang sakit na dulot sa puso niya sa pagkamatay ni Justin. Pero aminado siyang may nararamdaman na rin siya para dito. Nakakatawa ngunit lamang niya nare-realize na niya ang bagay na iyon. It was a heart-stopping discovery. Ayaw man niya, wala siyang magagawa laban doon. Bumangon siya at napatingin sa couch na kinahihiga ni Chris. Narinig niya ang banayad na paghalik nito. Tanda na tulog na ito. Napatingin siya sa wall clock. Pasada alauna na pala ng madaling araw. Bumaba siya sa kama at saka maingat na lumabas ng silid. Dumiretso siya sa kusina at naglabas ng tubig mula sa refrigerator. Pagkatapos ay umupo siya sa harap ng dining table at nangalumbaba roon. Yes, I love Chris. Masaya sana kung magpapakasal kami. Pero kaya ko bang magpakasal sa isang lalaking wala namang pag-ibig para sa akin? Pero kapag hindi siya nagpakasal dito, alam niya ang habang buhay niyang pagsisisihan na naging desisyon niya. Gaga ka ba? Sabi ng isang bahagi ng utak niya. Kung mahal mo si Chris, bakit hindi mo siya pakasalan na lang? Hindi na lang para sa'yo, kundi para sa kapakanan na rin ng magiging anak niyo. Pero may isang bagay na magdudulot ng kaba sa dibdib niya. Living with him for 24 hours a day, trying not to show the love that she felt for him, the love that was growing every day,
Kung sana lang ay mahal din siya nito, kung sana lang ay hindi lang dahil nabuntis siya kaya siya pakakasalan nito. Napapitlag siya nang marinig niya ang yabag na palapit sa kanya. Paglingon niya ay nakita niya si Chris. Napatayo siya. Nagising ba kita? Oo, tugon nito. Narinig ko nang buksan mo ang pinto ay kaya sinundan na kita rito. Nag-aalala ako na baka sumasakit ang tiyan mo gaya kahapon. Hindi, nauhaw lang ako. Umupo ito sa tabi niya. Hindi ka ba makatulog? Bumuntong huminga siya. Iniisip ko yung proposal mo. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Nangalagkig siya sa ginagawa nitong iyon. May desisyon ka na ba? Masuyong tanong nito. Napalunok siya sa kabinasang nanunuyong mga labi. I think dapat lang na umuo ako. So, yes, I will marry Chris. Dapat ay joyous moment niyon, pero sa halip ay mga luhang dumadali sa kanyang mga pisngi. Ilang sandali ang lumipas bago ito ngumiti at pinahid ang mga luha niya gamit ang daliri nito. Bakit ka umiiyak? Nakakayak ba yun? Hindi ka magsisisi, Laila. Promise. Nang akayin siya nito pabalik sa kwarto ay parang may kulang sa kanya. Alam niyang imposible pero lihim na umaasam ang puso niya na sasabihin ni Chris na mahal siya nito. Pinagalitan niya ang sarili. Stop dreaming, Laila. Bukod kay Felicidad, labis ding natuwa nga man ni Laila nang ibalita ni na Laila at Chris na ikakasal na sila sa huwes. Fully decorated ang malawak na lawn ng bahay ni na Laila kung saan gaganapin ang civil wedding. Fresh flowers ang mga nakapaligid sa paligid at mangilan-ngilan lang ang mga bisitang dumalo. Wala pang 100 kataong naroroon at karamihan ay side ni Laila. Sa side ni Chris, karamihan ay mga top executive ng WSM sa Bacolod sa Manila. Solemn lang ang kasal nila. Kapag nanalo na ang kanyang ama sa eleksyon, saka na lang sila magpapakahanda ng malaki. Mainit pa ang security issue sa kanilang mag-ama dahil mabigat ang kalaban nito sa politika, kaya low profile muna sila. Dumating ang kapatid nito si Pierre, kasama ang asawa nito si Sanya at ang 2-year-old son ng dalawang ito na si Luis. Simple lang ang wedding dress ni Laila, isang off-white na bestida. Maganda ang cut niyon at elegante ang dating. Naka-long sleeve polo at cream slacks naman ang kanyang groom. They were a perfect couple, sabi ng lahat ng naroroon. You may now kiss the bride, Chris. Nakangiting sabi ng judge ng pagkatapos ng seremonyas. Humarap si Chris sa kanya, nakangiti ng matamis. So, may I? Halos pabulong na tanong nito. Bumilis ang tibok ng puso niya. Sabi ni judge, hindi ba? Nakangiting sagot niya rito. Marahang bumaba ang mukha nito sa kanya. Napapikit siya. Naglapat ang mga labi nila sa isang mabilis at mabiling halik. Napadilat lang siya nang magpalakpakan ng mga tao sa paligid. Sakalang tuluyang inilayo ni Chris ang sarili sa kanya. Lumapit sa kanya ang ama niya habang si Chris ay kausap si Pierre. Are you happy, anak? Ngumiti siya. I am, Papa. Ginagap nito ang kamay niya. Your husband is perfect. He's everything I could ever have wished for you. He'll look after you at sa magiging apo ko. I know he will. I'm so happy for you. At natitiyak ko na ganon din ang mama mo, iha. Napakatingi uli siya. Excited na kami ni Sanya sa paglabas ng baby niyo ni Utol, Laila. Nakangiting sabi ni Pierre pagkatapos ng reception. Ngumiti siya. Halos hilahin ko na rin ang araw para makita ko na ang baby namin ni Chris. Kapag baby boy yan, naku, isa na namang makulit na Williams ang paparating. Natatawang sabi nito. Kapag nagsama sila ni Luis, tiyak na tanda agad ang yaya nito. Nagkatawanan sila. Maligaya si Laila dahil wala siyang maipipinta sa ugali ng kanyang asawa. Mabait ito at malalahanin. Tuwing gabi, pagkagaling nito sa opisina, palagi itong may dalang pasalubong sa kanya. Isang linggo na silang kasal pero hindi pa rin sila nagtatabi sa kama. Nang bumalik sa Maynila si Felicidad, pagkatapos ng kanilang kasal, bumalik na rin siya sa kwartong inuukupan niya. Pero pinagsisihan niya ang naging desisyon niyang iyon. Pinagalitan niya ang sarili. Bakit ka ba nag-iinarte? Kung noong estranghero nga si Kiss ibinigay mo ang sarili mo sa kanya, bakit gayon na mag-asawa na kayo? Tsaka ka naman walang mangyayari sa inyong dalawa? Hindi na lang niya masyadong pinansin iyon hanggang sa lumaki ng lumaki ang tiyan niya. Nang umagang iyon ay na-late siyang gising dahil napuyat siya sa pagsakit ng tiyan niya nang nagdaang gabi.
Hindi niya namalayan ang pagtunog ng alarm clock, kaya 7:00 na siyang nagising. Bumalikwas siya ng bangon at kasabay niyon ay ang pagbukas ng pinto. Binati siya ng matamis na ngiti ni Chris. "Good morning." He heart and skipped a bit. Ang gwapo talaga ng asawa niya. Nakatayo lang ito roon, hawak ang tray na may masarap na almusal base sa amoy na pumupuno sa silid. "Good morning," gantimbati niya. Sa tuluyang lumapit ito. "Nagluto ka?" "Yap, breakfast in bed, Laila." Ibinaba nito ang tray sa bedside table. "Ang sweet naman," sabi niya. "Pasensya ka na ha, tinanghaya ko ng gising." "Hindi naman pwedeng ikaw na lang lagi ang magluluto para sa akin." Napangiti siya. "Pero bakit parang sa isa lang? Ikaw, kumain ka na ba?" "Okay na ako sa kape. Para sa'yo talaga to." "No, share tayo," sabi niya. "Come on, kain na tayo. Mukhang masarap. Ginutom na agad ako." "Okay yan, nang marami kang makain." "Halika na, upakan na natin to." Pinagsaluhan nga nila ang ham, bacon at fried egg na niluto nito. Ginanahan siya sa pagkain, kaya nagkulang pa sa kanila iyon. "Bitin?" ani Chris. "Oo nga eh, ang sarap kasi." Natatawang sabi niya. "Ang galing mo pala magluto, daig mo pa ako." "Prito lang yan, ng bola pa to." Natawa siya. Maya-maya ay nagpaalam na ito at pumasok na sa opisina. Pag-uwi nito sa kinagabihan ay napansin niya na medyo nakainom ito. "Nagiya si Gerald na mag-inuman kami sa apartment nila," paliwanag nito. "Hindi na ako nakatanggi dahil bihira lang mag-iya ang taong yon." "Okay lang," tugon niya. "Sandali at magtitimpla ako ng sa mama ko. Ikaw, gusto mo ng kape?" "Sige, thanks." Habang abala sa pagtitimpla sa kusina ay lumapit ito sa likuran niya. He slid his hand around her waist and pulled her gently against the rock hardness of his body. Napahinto siya sa ginagawa niya. Pabilis na nag-init ang kanyang katawan. Chris created different and exciting feelings. At hindi na tumutol si Laila nang hawakan siya nito sa mga balikat at paharapin dito. He kissed her eyelids, the tip of her nose and the corner of her mouth, softly and so softly, until she felt her inside begin to melt. Her head fell back as his mouth moved to her throat and neck, and the fire ran like quicksilver through her veins. His kisses changed gradually from gentle pleasure to urgent need, and still she did not stop him. Ibinulong nito ang pangalan niya against her mouth. Deep, emotional hunger in his voice. Gumalaw ang kamay nito. Kinubkob ang kaliwang dibdib niya, feeling the hardness of her nipple. "Chris, I think..." But there was no stopping him. His thumb gently stroked her breast, fingers squeezing. She felt mindless with pleasure, pero kailangan niya itong patigilan sa ginagawa. It was imperative. Before she knew it, would end up in bed, and he would be using her body to gratify his own needs. At ayaw niya ng ganoon. She wanted him to take her only in love. "Chris, please." "Laila, don't stop me now. Don't fight me." Bulong nito. Bahagyang itinulak niya ito palayo sa kanya. I'm not yet ready for anything like this." Huminga ito ng marahas. "So you keep telling me, and so you keep telling yourself, but it's not true. Your time for mourning for Justin has come to an end, Laila. Asawa na kita ngayon, and expect." "Pero nangako ka sa akin, Chris. Sinabi mong handa ka maghintay." "I know what I promised, pero hindi ko na-realize kung gaano kahirap yon." Paangil na sabi nito. "Hell, Laila, you're my wife, and I want you, and you want me too, so don't try to deny it." Nasigalaw ang mga muscles sa mga panga nito. Napayuko siya at napailing, ngunit walang katagal lumabas mula sa kanyang bibig. Inilayo na nito ng tuluyan ang sarili sa kanya. Naglagay ito ng malaking distansya sa pagitan nila. "I do know your problem, Laila," sabi nito nang muli siya mag-angat na mukha. "It's Justin." "Pero naman, Laila, I refuse to have him come between us. Inirerespeto ko ang pagmamahal mo sa kanya, pero bahagi na siya ng nakaraan mo. At ako, I'm your present and your future. At kailangan kita." Kailangan siya nito. That was
nutshell, he needed her, but he didn't love her. Itinago niya ang lungkot sa kanyang tinig nang muli siya nagsalita. Matutulog na ako. Ani ang hindi na hinintay na tumugon ito. Patakbo na siyang lumabas ng kusina. Hindi pa siya nagtatagal sa loob ng kanyang kwarto ay bumukas na ang pinto niyon at iniluwa si Chris. May dala ito isang basong gatas. Inumin mo muna to bago ka matulog. Formal na sabi nito. Tinanggap niya iyon. Salamat. Napatitig ito ng matagal sa kanya bago nagsalita. I'm sorry for what I did, Laila. Promise, hindi ko na ulitin ang ginawa ko kanina. Unless you're ready. Salamat. Nang makalabas na ito ng kwarto ay saka siya napatulala. Nakaramdam siya ng guilt para sa asawa. Pero binaliwala na lang niya iyon. Kinabukasan, isang masiglang Chris ang napasukan niya sa komedor. Morning, Laila. Bati nito. I'm cooking. Bacon? Yes, halika. Tulungan mo akong maghain. Okay. Masiglang nag-almusal na sila na para bang walang nangyari ng nagdaang gabi. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.